So what's up guys, ngayong araw nga po pala ay bumili na po ako ng bago pong alagang isda. At ngayong araw samahan nyo rin po akong iset up ang kanila pong aquarium. At ayun nga po pala ang aking pong tatlong biniling isda. Happy trip friends! So what's up guys, magandang umaga po sa inyo. At bago po ang lahat ay magagawa muna po tayo ng lamesa sa paglalagyan po ng ating aquarium. Yung aquarium ko nga po pala ay bagong bili, 50 gallons po siya, kaya kailangan po natin patibayin ang lamesang paglalagyan para safe na rin po sa ating pong mga isda. At ayan, katulong ko nga po pala ang aking mga pinsan sa paggagawa ng lamesa. At ayan, tamang tama lang po ang sukat ng ating lamesa para sa ating aquarium. At kung mapapansin nyo, napakadami pa po ng aquarium, second hand lang po kasi ang binili ko. Kaya kailangan po natin siyang linisin para po malinaw po ang ating aquarium. At ayan nga po, nilinis ko na po agad at para ma-set up na din po natin pagkatapos. At ayan, inaanlawan ko na po at kailangan po natin yan anlawan na maayos at tanggalin po natin ng mga sabon. Makaka-apekto po kasi yan sa health ng ating pong mga isda. Kaya kailangan po nating linising maigi para po safe ang ating isda. At ayan nga po, pagkatapos ko pong anlawan, makikita po nating napakalinis. At dumating na natin po pala ang aking in-order na top filter at agad ko na rin pong binuksan upang ma-check po natin kung kompleto po ang laman at kung gumagana ba ito. At ayan, isa-isa ko nilalabas ang bawat parts at chinecheck ko po kung ito po ba ay may sira o wala. At ayan nga po pala ang laman ng aking pong biniling top filter. At tinitignan ko nga po pala kung may kulang po ba o wala. At tinitignan ko na rin po dyan kung paano po siya i-assemble o pang magamit na po natin. At ayan nga po pala yung pinakamakina na nagbubuga at umihigop po ng tubig. Kapag po wala yan, hindi po gagana ang ating pong filter. At ayan nga po, ina-assemble ko na po at sineset up upang mailagay na po natin sa ating pong aquarium. Gabi na nga po pala yan, kaya baka bukas ko na po lagyan ng tubig yung ating pong aquarium. At ayun nga po, kinabukasan ay agad ko na rin po nilagyan ng tubig at para po macycle na po natin ang ating pong aquarium. At ayan, unti-unti ko pong pinupuno gamit po ang hose. Kailangan pong hawakan po yan, baka po malaglag at magbaha po sa ating pong kwarto. Ayun nga po, pangiti-ngiti lang po ako dyan kasi po excited na po ako kung ano pong isda ang mailalagay ko po diyan. At ayun nga po, makikita nyo rin po dyan sa isang tabi ang ating pong alagang flower horn na nilinis po natin mga aquarium po noon. Ngayon po ay madumi na po ulit. Sabi niya nga po sa akin, ibago na naman ako aquarium pero hindi ko malinis yung kanyang aquarium. At ayun nga po ang ating pong aquarium. Na-set up ko na po, nilalagay ko na rin po ang ating pong filter at napuno ko na rin po ng tubig. At pinandar ko na rin po ang ating pong filter para po mag-cycle na po ang tubig. At ayun nga po, napapatulala na lang po ako dyan kasi iniisip ko po kung ano po pa nakalimutan kong ilagay sa ating aquarium. At ayun nga po pala ang aking pong ilalagay po dapat methylene blue. Hindi ko po alam kung para po saan yan, pero magkakalam ko para po makatulong sa pagpapaganda ng tubig. At ayun nga po, nilipat ko po sa bandang dulo yung pinaka-filter, yung tumutulo pong tubig para po magkabilanan po na may natulong tubig. Doon naman po sa kabila may nabuga po ng tubig. At papasok pa nga po pala ako sa school at meron po kaming exam ngayon, pero umuwi na din po agad ako pagkatapos ng exam. At ayan, kailangan ko muna po magpalit para po ma-set up na po natin ang ating pong aquarium. Bibili na po sana ako ng isda kaso lang po pagkakainit at pagkakatarik po ng araw. Kaya sabi ko mamaya na lang po at kitang-kita nyo naman po ang araw, napakainit. Ayan po, masisilaw po kayo kapag po tinitigan nyo. 44 degrees nga po pala daw sa Batangas ngayon, kaya po pagkakainit. Kaya mamaya na lang hapon tayo bibili ng isda. At ayun nga po, dahil po mainit po ang panahon po ngayon at samahan nyo muna po ako magtimpla ng kape at tayo po ay magkakape. Ganyan po talaga ang mga Pilipino. Sa kabila na sobrang init ng panahon, kape ang ating pong iniinom. Medyo matagal-tagal na nga rin po pala akong hindi nakakapagkape, kaya namiss ko pong magkape ngayon. Nung huli po akong uminom ng kape, kanina pong umaga. At habang hinihintay ko pong kumulo ang tubig ay naglagay na po ako ng kape at asukal. At ayan nga po, okay na po at kumulo na po ang ating pong tubig. Lagay na po natin sa ating pong tasa na may kape at asukal. At kailangan pong haluin din po natin ito para naman po may lasa. Minsan po kasi nainom po natin ang pait-pait pero hindi pa pala nahalo. Tara, kape po tayo. At ayun nga po, nagkape po ako sa harap po ng aquarium at tinititigan ko po ang aking pong aquarium at iniisip ko po kung ano pong isda ang ilalagay ko o lalagyan ko din po ba ito ng halaman at anong setup ang aking pong gagawin. Gusto ko sana itong gawing community tank na madaming halaman at napakaganda pong tingnan nun. Pagkatapos ko nga po pala magkape, ako po ay nagdesisyon at medyo hapon na po. Pupunta muna po ako sa pet shop at magtitingin po tayo ng mga isda po roon. At ayan nga po, pupunta na po ako doon. Medyo hapon na po pero napakatarik pa rin po ng araw, napakainit pa rin po.
at buti na lang ako po ay nakamotor, medyo mahangin. At ayan, malapit na po tayo at ayan nga po pala ang pet shop na pupuntahan kay Boss John Aquatic House. Shoutout sa iyo Boss John. Sa mga gusto sa inyo bumisita sa kanyang shop ay pumunta na lang po kayo sa Barangay Gumamela, tabi lang po siya ng highway. At ayun nga po, napakarami pong halaman din po siyang tinitinda at napakagaganda po at ayun po ay nagustuhan ko, sabi ko bibili po ako niyan. At may nakita po akong napakalilinaw, napakakukulay na isda at ayan po ang naisipan kong bilhin. Marami nga po palang mga tinda po ditong isda at marami po kayong pagpipilian. Meron din po mga betta fish at ayan po, medyo maliliit pa po sila pero napakaganda. At meron din nga po pala silang mealworm. Pakain naman po yan para po sa mga monster fish. At ayun nga po ang aking pong halaman binili at maya maya pa po ay tinuro ko na po ang aking bibiling isda. Ang tawag po dyan, glowfish. Mas gumaganda po ang kulay po nila kapag po meron pong ilaw na kulay blue. 3 piraso lang po muna aking pong bibilin at wala pa po tayong budget. Tsaka na lang po natin dadagdagan kapag may budget na. At ayan nga po ang binili ko pong isda. Ayan po, isang dilaw, isang pink at isang orange. At dali-dali ko na rin po itong dinala po sa ating pong bahay. At ayan, nililabas ko na din po agad at ilalagay na din po natin yan sa ating pong aquarium para po hindi na po sila ma-stress ng halos. Pero bago po natin sila alpasan sa ating pong aquarium, kailangan po muna natin silang ibabad o i-acclimate. Kailangan po natin gawin po yan para po sila hindi po mabigla sa ating pong tubig. Babad lang po natin ng mga 15 to 30 minutes. At ayan nga po pala ang aking pong biniling halaman. Ayan po, ikakaunti pa po, tsaka na po natin dadagdagan kapag po may budget na po tayo. Ilagay na rin po natin to sa ating pong aquarium. At ayun nga po pala itsura ng ating pong halaman kapag po nasa aquarium na. Tsaka na lang po natin sila ayusin kapag po may mga materials na po tayo. At ayan po, maya maya po natin, naalpasan na rin po natin yan ang ating pong mga isda. Ako nga po pala isang baguhan pa lang po sa pag-aalaga po ng isda, kaya po kung may suggestions po kayo dyan ay mag-comment lang po kayo. Ang acclimation nga po pala ay ginagawa po natin para po hindi po ma-water shock ang ating pong isda at yun po po maging sanhi ng kanila pong pagkamatay. At ayun nga po, napakasaya po ng ating pong 3 isda. Happy tree friends! Maya maya pa nga po may nakita po ang lumalangoy, dahon lang pala. At ayan nga po, nilagyan ko na rin po ng blue light at ayan po ang kanila pong itsura, napakakulay. So paano guys, hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood. Kapag po may suggestions kayo, mag-comment lang po kayo. Bye bye!